Yung first customer namin ngayon, alas 8 na kami nakalabas, walang customer. Dito sa may bandang Cordoba, ayan, sa may Alnacla View. Apartment siya, parang hotel ganyan. Tapos harapan niya yung mga magagandang mga apartment or yan, mga ganda, di ba? Malapit siya sa farm na supermarket. Sobrang ganda sa loob. Wow, di ba? Syempre, dati sumasakay lang akong kalabaw sa probinsya. Ngayon nakasakay na ako ng elevator. Di ba? Hindi ko talaga akalain makakapag-abroad ako dati. Akala ko dati hanggang magtatanim na lang talaga ako eh. Proud to be magtatanim. O, di ba? Nakikipagtanim. Wala kaming bukid mga te. O ngayon may bukid na kami, di ba? God is good talaga. Yan o, tingnan mo. Ang gaganda ng mga apartment. Bongga, o. Diba? Tapos dito ako nagmasahe. Ayan. Yan dyan. Taray dito. Sobra, ang dami pang paligoy-ligoy ng receptionist. Ayaw kami papasukin. Sabi niya na bawal daw, kesyo. Ang dami niyang kesyo. Tapos lumabas ako. Sabi ko sa kanya, lalabas muna ako. Sabi ko doon sa company driver. Sabi niya, huwag ka na lumabas. Pagkatapos ko magmasahing, yun, nagtanong na kung may porsyento ba daw. Siyempre, alam niya naman, lagay. Meron silang porsyentong 50 real. Dinaig pa nila yung nagmasahe. Yung magmasahe, 1 hour, 15 real yung sa kanya. Tapos sa kanila walang ano. Ito naman nagmama-driver. Dahan-dahan ka naman. Alam mo namang nakasakay yung ano. Charot. Nakakaloka yung driver. Ayaw magdahan-dahan sa pagdadrive. Natatanggal yung pagkakapilter ng mukha ko. Yan nga, pagdating ko sa bahay, nagluto ako ng manok. Ewan ko baka ano nga lulutuin ko. Kung kaldereta ba to, minudo. Basta't kinakain pala to. Basta't makakasigurado ako na magugustuhan ng mga Nepal itong lulutuin ko mga te. Ipapatikim ko sa kanila kung gaano kasarap magluto yung Kapampangan. Naalala ko tuloy yung comment ng kababayan natin dito. OFW siya sa Saudi. Ewan ko ba, bandang Jeddah yata. May content ako na bawal magtiwala. Wag kayong magtitiwala kapag mag-OFW kayo. Sabi kong ganyan. Tapos nag-comment siya doon, sabi niya, shout out from Jeddah. Sabi niya ganyan. Oo, wag kayong magtitiwala. Lalong-lalo na sa mga Kapampangan, sabi niya. Hindi ko naman masisisi sa kabayan. Baka may experience siyang katrabaho ba na Kapampangan. Naglagay nga ako ng kamatis dyan na press sa lulutuin ko. Ewan ko ba kung apretada to o menudo. Ako naman, dito naman nagbago yung ugali ko sa abroad. Naging masama yung ugali ko. Nag-aralan ko lang naman talagang sumama yung ugali, no? Mabait ako nag-OFW kasi 1 month, 2 month, 3 month, yan. Mapapasin mo yung mga kasamaan mo dito bilang OFW sa company nyo ba? Kahit binigay mo na yung todo talagang pakikisama sa kanila, wala pa rin sa kanila. Ay, Diyos ko, nakakasawa rin maging mabait bilang OFW. Naglagay pa ako ng kamatis dyan at saka ketchup. Ewan ko ba anong luto to mga te? Sabi ko nga dun sa kasamaan ko dito, kilala nyo si Jude Pardillo, nagbablog din siya. Kinukwento ko talaga sa kanya na pangit yung ugali ko dati, grabe. Hindi mo ako makakausap. Nababago kasi yung ugali mo kapag mag-OFW ka. Depende yan sa kasamaan mo. Siguro pag pangit yung ugali mo at magaganda yung mga ugali ng mga nakasama mo, wow! Baka pag uwi mo sa Pilipinas, sasabihin ng nanay mo, ano nakain mo na? Pupurihin ka talaga ng mga magulang mo kapag bumait ka na naging OFW pag uwi mo sa Pilipinas. Naglagay nga rin ako ng patatas at saka carrots dyan. Ay, may napasama pang dumite. Kung alam nyo lang kung gaano kasarap itong niluto ko, grabe, naubos yan mga te. Ayaw ko lang talaga siya in-upload kasi sobrang busy ko. Ayan nga naglagay pa ako ng bell pepper. Nakuha ko lang yung bell pepper sa rep. Ewan ko ba kung kanino bell pepper yan, natutuyot na kasi. Sinama ko na dyan. Baka masayang lang kasi kapag di ko sinama, diba? Nakakain din naman yata yung may-ari dyan kasi naubos yung niluto ko. Ito na yung final touch ng niluto ko. Nilagyan ko siya ng magic sarap. Alam nyo, tuwang-tuwa talaga ako dito sa company namin kapag nagluluto ako, nauubos mga te. Kasi kapag naubos yung niluto mo sa company nyo, mabait kang tao. Alam kasi ng mga kasamaan mo na pwede nilang kainin yung niluto mo. Si kuya tsaka si ate, napapanisan niya ng kanin at saka napapanisan ng ulam. Alam nyo na kung bakit napapanisan ng ulam at saka kanin. Pero minsan, mas mabuti pa talaga mapanisan ka ng kanin at saka ulam. Alam nyo na yun.